Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Si Conan at ang deduction magic ni Heiji! Part 1! Ah, okay. Siya pala si Dogo Hoshikawa. Oo, siya nga. Ang gwapo-gwapo niya talaga, hindi ba? At saka, hindi lang siya basta gwapo. Makikita mo, magaling siyang magician. Wow! Wow, grabe, napakaganda naman nila. Oo nga! Akala ko merong nakatali sa kanya. Yun nga din ang akala ko eh. Grabe! Ang galing! Talaga ba? Hindi. Imposible! Bigla siyang nawala.
ka ba? Alam naman ng lahat na hindi totoong merong mga wizard. Hindi lang alam ko, Heiji. Mukha lang nakalaking kulungan pero ang totoo bukas talaga ang likod nun. Lumabas siya sa likod pagkatapos nilang takpan ng tela yung kulungan. Pero paano? Hindi naman namin siya nakita sa stage. Yung mga babae kanina sa stage ang susi para magawa ang trick na yon. Malamang nagpalit siya ng damit sa loob ng kulungan. Pinalitan niya yun tulad ng damit ng mga babae para hindi halata. At saka walang nakapagbilang kung ilang babae bang nagasi sa kanya sa stage. Kaya hindi natin masabi kung nadagdagan ba ang bilang ng mga babae. Habang pinapanood nilang nasusunog na tela, sumabay siya paalis kasama ng mga assistant niya at nagpunta siya sa likuran ng audience. Tama. Pero hindi ba sobrang galing ng trick kanina na lumilipad siya? Oo, mukha talaga siyang lumipad. Wala akong nakita nakatali sa kanya. Merong bar na nakalagay sa katawan niya tapos nakakabit yun sa gumagalaw na crane sa likod ng mga kortina. Pwedeng gupitin ang kurtina para hindi halata at malamang taas na bahagi lang ang tinitignan ng audience dahil akala nila nakasabit siya sa lubid. Tama na nga! Pwede bang huwag na lang kayong magsalita? Ay nako, kayo nga ang nagsabi na gusto niyong malaman kung paano ginagawa yung tricks eh. At ngayon, makikita nyo na ang pinakahuling magic trick sa araw na ito. Tingnan natin kung paano siya makakatakas sa water tank. Mapanganib ito dahil lalagyan niya ng kadena ang mga kamay at paa niya. Sa tingin niyo ba makakatakas siya? Malalaman natin yun mamaya. Abangan niyong mabuti. Ang tagal niya na nakalubog. Oo. Uy, Ran, ang tagal mo na nasa loob. 10 minuto nang nakakalipas. Ibaba ang kortina! Hoy! Kumuha na kayo ng palakol! Nagkaroon lang po ng konting problema. Teka, sandali lang Si po. Harry Houdini, isang legendary magician ang nagpauso ng ganyang magic trick. Sobrang classic niyan. Oo nga. Masyado ng common ang ganyang klase ng magic trick. Tayo na, Ran! Bilis! Nandun pa silang dalawa, Heiji. Oo nga. Teka, sandali. Bawal po dito. Excuse me, miss. Bilisan mo, Ran! Basagin mo na ang tangke! Salamat. Nakatakas ako kahit papano. Salamat at sinuwerte ko ngayon. Palakpakan din natin sila. Ang dalawang babaeng kasama natin sa stage. Palakpakan natin sila! Heiji, Ano yun? kasama ba sa magic trick yun? Ewan. Pasensya na po talaga. Akala kasi namin mamamatay ka na eh. Hindi ba, Ran? Oo, pasensya na talaga. Hayaan nyo na yon. Ang totoo, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na ako nakalabas dun sa tangke. Ha? Wala na akong malay kanina. Pero dahil narinig ko ang mga boses ninyo ng mga oras na yon, nakalabas ako sa tangke at buhay pa din ako ngayon. Totoo ba talaga yun? Nagsisinungaling lang siya. Malamang meron siyang tinagong pin o susi sa loob ng bibig niya para mabuksan yung kadena. Sa tingin ko, nakalabas agad siya ng tangke. Tama.
Akala nila hindi siya makakalabas dahil nakita nila na kinadena ang tangke. Imposible nga na makalabas sa ganong sitwasyon. Pero ang totoo, may isang bahagi din sa takip ng tangke na nabubuksan at malamang na dun siya lumabas. Naghintay muna siya hanggang sa mag-alala sa kanyang audience. Nang marinig niya nagpapanik ng mga staff, nagbuhos siya ng tubig sa ulo niya at lumabas na siya. Yun ang nangyari sa makapigil hiningang magic trick ni Dogo Hoshikawa. Napakagaling ng performance mo, Hoshikawa. Naisip ko lang, bakit hindi kaya tayo magsama sa isang performance? Ano sa tingin mo? Oo naman, walang problema sa akin yun. Ayos, isang malaking karangalan. Sikat na sikat ka na talaga ngayon. Sandali. Pwede rin ba akong sumali sa inyong dalawa? Yeah. Para na rin malinaw sa ating lahat. Kung sino ba sa ating tatlo ang makakapagpatunay na siya ang nagmana ng husay at galing ni Mr. Masakage. Ha? Mr. Masakage? Isa siyang misteryosong magician na sikat noon sa TV at stage, pero bigla na lang siyang nawala 10 taon na ang nakalipas. May mga nagsasabing buhay pa rin siya hanggang ngayon at nasa ibang lugar siya. Mr. Masakage. Hindi ko alam na mga estudyante pala ni Mr. Masakage ang 3 magician na ito. Meron ako naisip. Bakit hindi kaya natin isama si Kazumi Sanada, isang sikat din na magician kagaya ni Hoshikawa? Tapos pangalanan natin ang event na Dream Collaboration of the 4 Magic Kings. Sanada Kazumi. Wala namang problema sa akin yon. Hindi ako sigurado kung papayag siya. Totoo, hindi pa natin siya nakakasama kahit isang beses. Naalala ko lang, Ran. Hindi ba nagkakilala na kayo ni Kazumi Sanada? Oo. Mga 2 beses ko na siya nakita. Una nung in-invite ako ni Sunoko sa isang cruise party para sa 60th anniversary ng Suzuko Zaibatu. Binayaran ng mama ni Sunoko si Mr. Sanada para magpanggap na isang bata sa party. Nagkita kami uli nung nagpaimbestiga kay Papa ang asawa ni Mr. Motayasu Tsukumo. Inimbestigahan ni Papa ang pagkamatay ng asawa niya. May 3 estudyante nun si Mr. Tsukumo at isa si Mr. Sanada doon. Talaga? Magkakilala pala kayong dalawa ni Sanada? Ayos, pwede natin pakisuyuan ng babaeng to para makausap natin si Sanada. Sa ngayon, pwede tayong pumunta sa bahay ni Mr. Masakage para makausap natin siya. Kayo ba? Anong plano niyo? Kung gusto niyo, meron kami ipapakitang simple magic show sa inyo. Sigurado po kayo? Talaga po ba? Bakit nga pala sa bahay ni Mr. Masakage? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang anniversary ng pagkawala niya 10 years ago. Malay natin, baka maisipan na niyang umuwi sa bahay nila ngayong araw na ito. Hello, kumusta kayo? Sandali lang, sina Tenko at Hoshikawa ba yung nasa likod? Hello po. Long time no see po. Matagal-tagal na rin. 10 taon nang nakalipas. Teka, sino nga pala sila? Sila ang special guest natin ngayong gabi. Hello po! Okay, aalis muna ako saglit para bumili ng mga lulutuin. Hindi na kailangan. Naisip na namin yan kanina pa. Ito, Taon-taon po pala kayong pumupunta dito sa ganitong petsa din? umaasa ako na uuwi si Mr. Masakage. 10 taon nang lumipas pero wala pa rin kaming balita sa kanya. Sobrang dami kong naaalala sa lugar na to. Naalala ko pa noon, dito pa kami tumitira para lang maturuan kami ng husto ni Mr. Masakage, hindi ba? Oo nga, bumibisita ka pa nga dito sa bahay namin bago ka pa maging estudyante ng asawa ko. Si Mr. Hoshikawa palang una niyang naging estudyante. Hindi na mahalaga kung sinong nauna. Dahil ang mas mahalaga kung sinong pinakamagaling sa mga estudyante ni Mr. Masakage ngayon. Tumigil ka nga dyan, Denko. Kung matutuloy ang show nating 3 na magkakasama, ang pangalan ng performance ko, Witch Reborn. Maglalagay ako ng isang malaking cross sa gitna ng audience. Pagkatapos nun itatali ko ang katawan ko dun sa cross na yon at hahayaan kong liyaban nila ako ng apoy. Bigla na lang ako mawawala sa harapan bago tuluyang masunog ang malaking cross. At makikita ng buong madla na susulpot ako sa mga abo. Ano? Sa tingin niyo ba magiging exciting yon? Diyan na muna kayo. Magluluto lang ako. Sige, tutulong po kami sa paghahanda. Tara! Matagal na din mula nung huling punta ko dito kaya lilibot muna ako sa bahay. Maganda yung naisip mo. Ako naman magpapahinga muna saglit doon sa kwarto ko. Maaga ako nagising kanina eh. Sige, tatawagin ka na lang namin kapag kakain na.
Keiji, bigla na lang nag-iba ang aura niya. Oo nga. Sa wakas natapos na rin natin. Nakakahiya kayo na tuloy ang nag-asikaso ng lahat. Pasensya na kayo, ha? Okay lang po yun, di ba? Kumusta? Uy! Wow, nakakagutom naman. Teka, saan nagpunta ang mga kasama nyo? Nasa kusina, nagagamot ng sugat. Nasugatan kanina yung kasama namin. Oh, sige. Pupuntahan ko lang sa kwarto si Mr. Handa. Malamang nandun siya nagpapahinga sa kwarto sa first floor. Siya nga pala, Hoshikawa. Pwede mo bang puntahan na din si Tenko? Okay, sige. Ako nang bahalang tumawag sa kanya. Malamang nandun siya sa may kwarto. Saan banda yung kwarto? Ibig kong sabihin yung kwarto ni Mr. Masakage. Nandun sa kwarto ang mga lumang picture at instrument na ginagamit nun sa magic. Makikita mo rin dun ang lahat ng iba pang mga kagamitan. Mga magic trick dati? Gusto niyong sumama para makita nyo? Gusto ko yan! Bakit naman hindi? Alam niyo bang si Mr. Masakage ang nag-design at siya rin ang gumawa ng bahay na to? Sa second floor naman makikita ang kwarto niya. Oh, napakakitid naman ng hallway dito. Medyo madilim din dito at nakakatakot. Itong pinto dito sa kanan ng kwarto ni Mr. Masakage. Mukhang napundi na ang ilaw na to Anong nangyari? Brown out? Nasaan ang breaker? Mukhang hindi dito nakalagay ang breaker. Saan po nakalagay ang breaker, Mrs. Masakage? Sa kabila. Dun sa banyo. Ayun! Nakita ko na.